Bellah's POV. Saan mo na naman dadahin ng anak ko? Iritableng tanong ni Cielo na makasalubong namin to ni Bella. Yumakap sa binti ko si Bella, saka siya nagtago sa likuran ko. Come here, Bella! Maotoridad na utos ni Cielo sa bata. May pupuntahan kami, Cielo. Hindi pa kita nasisingil sa ginawa mong pagsira sa manika ni Bella. Kaya huwag mo nang dagdagan ng utang mo dahil baka hindi ka na makilala kapag naningil ako. Matapang na pahayag ko na nagpatiim ng bagang ng babaeng kaharap ko. How dare you! Sampid ka lang dito, kaya ayos-ayusin mo yung pananalita mo. Kapag wala ka ng pakinabang kay Papa, ay mas lalo ka lang magiging basura. Asik ni Cielo. Para nag-crack ang suot niyang makeup sa mukha dahil sa kakapalan nito. So, tama bang hinala kung ginagamit lang ako ni Jake? Tapos ka na? Tanong ko sa kanya, dahilan para mapatili siya sa inis. Magsama kayo? Pareho naman kayong mga basura. Sigaw nito bago magmarcha palayo sa amin ni Bella. Gagalit sa akin mama ko? Tanong ni Bella sa akin. Kaagad ko siyang binuhat na makitang panginginig ng labi niya. Nagbabadya rin ang pagbagsak ng luha niya, kaya naman hindi ko mapigilang maawa sa kanya. No baby, sa akin galit ang mama mo, hindi sa'yo. Uy, gagalit siya sa'yo. Bait ikaw. It's nothing, baby. Let's go out and buy you a new Doradal, okay? Paglalambing ko sa kanya. Tumango naman siya, sa kanya pinunasan ang nangingintab niyang mga mata. Where are we going, Miss Ira? Tanong ni Evan, ang Inglesero kong driver. Siya ang tagahatid sundo ko simula nang tumuntong ako sa kolehiyo. Ayoko talaga magkaroon ng personal driver dahil nahihiya ko kay Sir Jake. Pero siya na mismo ang nag-insist para raw hindi ako mahirapang mag-commute. Hindi ko alam kung yun lang ba ang totoong dahilan ni Jake para gawin niyang buntot si Evan kahit saan man ako pumunta. Sa mall na lang po, kuya. Sagot ko bago pumasok at maupo sa backseat. Si Evan ang nagsara ng pintong katabi ko bago umikot papuntang driver seat. Tuwang-tuwa si Bella habang nakatanaw sa labas ng bintana. Kung nakabukas siguro to, ay baka kanina pa siya lumusot palabas. Minsan lang kasi siya makalabas ng mansyon, kaya excited siya palagi kapag ganitong umaalis kaming dalawa. Pagdating namin sa mall, ay una naming pinuntahan ang paborito niyang cake shop. Matakaw siya sa cake, lalo na sa ube flavor na cake. Sarap-sarap, sisi! She giggled. Natawa na lang din ako dahil sa nagkalat na icing sa mukha niya. Stay here, Bella. Kukuha lang ako ng tissue sa counter. Okay po. Maligalig yung saad kaya napailing na lang ako doon sa kakulitan niyang taglay. Miss, pwedeng makahingi ng tissue? Tanong ko sa babaeng nagpupunas ng salamin kung saan nakadisplay ang iba't ibang flavor at design nila ng cake. Mabilis siyang napaayos ng tayo at napaharap sa akin. Nakita ko ang pagpapanik sa mukha niya na para bang hindi alam ang gagawin. Wait, I will kuha lang inside. Mendi ba need mo? Konyo nang tanong sa akin. Ang cute naman ng accent niya. Faris? Narinig ko ang bariton ng boses ng lalaki sa likuran ko, kaya naman mabilis akong napalingon dito. Diyos mio, ngayon na lang ulit ako nakakita ng poging lalaki. May mga gwapo naman ng mga tauhan si Jake, pero ibang level pa rin ang pagmumukha nitong lalaking kaharap ko. At sa nevermind? Napaigtad ako sa gulat nang bigla namang sumigaw ang lalaki. What the Faris? Sigaw nito. Nakita ko ang mabilis sa pagtakbo ng kaninang babaeng kasama ko. Narinig kong mura ang poging lalaki. May IQ ata sila ng girlfriend niya. In fairness, bagay sila. Ako yung kinikilig para sa kanila. Humingi na lang ako ng tissue sa isa pang empleyado sa shop dahil nakalimutan ata ako ni ating Konya. Pagkatapos namin kumain ni Bella, ay pinamili ko siya ng mga damit at cake sa boutiques. Hindi kasi siya nagawang bilhan ng sarili niyang ina ng mga damit dahil nagfi-feeling dalaga to.
Naiinis talaga ako sa kapabayaan ng babaeng yun sa anak niya. Mas pasado pa ata ako maging nanay kaysa sa kanya eh. Kagigil? May pera ako dahil nagtatrabaho ko noon bilang call center. Pagkatapos ng klase ko, ay busy naman ako sa gabi. Ayokong umasa kay Jake kaya naman nagsumikap ako para may sarili akong pera. Tumigil lang ako sa pagtatrabaho dahil nga kailangan ko mag-focus sa internship at sa plano kong paghihiganti sa mga Oxford. Prinsesa ko! Tuwang-tuwang pahayag ni Bella habang umiikot na parang balerina. Ang ganda naman ng bulon na princess na yan. Palakpak ko. Narinig ko ang mahinang pagtawa ng sales lady na kasama ko dahil sa sinabi ko. Piti ko, piti. Kung hindi ko lang alam na may ibang nanay ang batang to, ay iisiping anak ko to dahil katulad ko ay konsita din to. Pero may pagmamayabang naman talaga kami. Ang ganda-ganda kaya ng bulol na to. Sigurado ako nagmana si Bella sa ama niya at hindi kay Shallow. I'll take that dress also. Pahayag ko sa sales lady. Nang makuha ko mga pinamili namin, ay lumabas na kaming dalawa ni Bella. Narinig ko ang biglang pagring ng cellphone ko, kaya sandali kong binitawan na kami ni Bella para sagutin ang tawag sa akin. Sir? Where are you, Ira? I'm at the mall with your granddaughter. Sagot ko. Oo, Englishera na rin ako. Sino ba naman ang hindi mapapa-English kung halos lahat ng tao sa mansyon, kahit mga maid, guard at driver, ay mga English spokening. Dark Oxford is spotted near their company. Biglang kumalawag ang dibdib ko dahil sa balitang narinig ko. Halos 4 na taon nang wala sa radar ni Jake si Dark, kaya naman hindi ko mapigilang kabahan. Malaki ang posibilidad na maupo sa dati niyang pwesto bilang CEO ang lalaking yun, Ira. Plansyahin mong mabuti ang mga gagawin mong hakbang dahil hindi mo basta-basta mapapabagsak ang lalaking yun. Don't drag my name to disgrace. Do you hear me? Maotoridad na pahayag ni Jake na mas lalong nagbigay pressure sa akin. Napabuga na lang ako ng hangin na mawala siya sa kabilang linya. Nang ibaba ko ang tingin ko kay Bella, ay laking gulat ko na wala na siya sa tabi ko. Oh God! Nasaan ang bulol na Princess Dora? Kaagad kong inilibot sa paligid ng paningin ko para hanapin si Bella. Nagtanong-tanong na rin ako sa mga taong nakakasalubong ko kung may nakita silang batang babae na naka-ballet dress, pero ni isa sa kanila ay nakapansin wala man dito. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko. Natatakot ako mapa sa kamay ng masasamang tao ang Bella ko. Hindi kakayanin ng konsensya ko kapag may nangyaring masama sa kanya. Diyos ko, bakit ko ba kasi binitawan ang kamay niya? Napasubunot ako sa sarili kong buhok dahil sa kagagahan ko. Ang tanga-tanga mo, Ira. Ipinagpatuloy ko ang paghahanap kay Bella hanggang sa makarating ako sa pangatlong palapag ng mall. Halos kalahating oras na ako naglilibot, pero hanggang ngayon ay wala pa rin ako makitang bakas niya. Habang tumatagal, ay mas lalo lang tumitindi ang kabang nararamdaman ko. Paano kung nakalabas na siya ng mall? Paano kung may ibang tao na nakakuha sa kanya? Baka takot na sa mga oras na to ang Bella ko, or baka umiiyak na siya kakahanap sa akin. Nangilid ang mga luha ko dahil sa matinding pag-aalala, pero kaagad ko rin yung winakli dahil hindi ito makakatulong sa problema ko ngayon. Muli kong kinuha mula sa loob ng bag ko ang cellphone ko para tawagan si Evan. Kakailanganin ko ang tulong niya para mas mapabilis ang paghahanap kay Bella. Bago ko pa man madial ang number ni Evan, ay narinig ko ang pamayor na hagikgik ng isang bata. Mabilis kong sinundan ng tawang yon hanggang sa makita ko si Bella na buhat-buhat ngayon ng isang babae na may kulang violet ng buhok. Lalapit na sana ako sa kanila nang biglang dumating ang lalaking hindi ko inaasahang makikita ko ngayon. Nanginginig ang mga kamay ko na mamukaan kung sino to. Nandito siya? Dark? Sa 4 na taon na lumipas, ay ngayon lang ulit namutawi sa labi kong pangalang yon.
Napatakip ako sa bibig ko nang umagos ang mayayamang luha mula sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan ng mapaiyak habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaking halos 4 na taon ko nang hindi nakikita. Dapat igalit ako sa kanya dahil sa mga ginawa niyang panloloko sa akin. Pero imbis na yun ang maramdaman ko, ay pagkamis ang nangingibabaw ngayon sa dibdib ko. Malitong nararamdaman ko, kailangan ko tong ayusin. Dahil kung hindi, ay siguradong maapektuhan itong paghihiganting gagawin ko sa kanya. Bakit ba kasi mas lalo siyang gumapo? Hindi porket mas lalo siyang pumogi, magiging marupo ka na ulit. Nagbago ka na, Ira. Dapat wala na siyang epekto sa'yo. Kastigo ko sa sarili ko. Muli kong ibinaling ang tingin ko sa kanila. Iniangat ni Bella ang 2 niyang kamay para magpabuhat kay Dark. Akala ko'y tatanggihan ni Dark ang bata, pero kinuha niya to mula sa bisig ng babae at binuhat ito. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Dark habang pinipisil ni Bella ang pisngi niya. Katulad noong unang beses na makilala ko siya, ay ganyang emosyon din ang una kong nakita sa mga mata niya. Lalamigin ka na lang talaga dahil sa walang emosyon niyang mga mata, pero dahil ako to, ay walang epekto yun sa akin. At mukhang hindi rin yun umobra kay Bella. Sa akin ata nagmanang batang bulol na to. Hindi kami tinatabla ng pagiging iceberg nito. I mentally shook my head. Dapat ang iniisip ko ngayon ay kung paano ko makukuha si Bella kay Dark at hindi ang mga kung ano-anong bagay. Hay naku, hindi ka nga mukhang Dora, pero yung isip mo lakwatsera naman, Ira. Kung saan-saan na lang lumilipad. Nakita kong ginawang pakikipag-usap ni Dark sa babaeng violet ang buhok. Nang lumingon sa gawi ko ang babae, ay mabilis ako nag-iwas ng tingin sa kanila. Mabilis na nagtama ang paningin namin ng babae, pero mukhang isinawalang bahala niya lang yon. Ang ganda niya naman. May pagka-boyish ang style niya, pero ang ganda-ganda niya. Nagpanik ako na maglakad silang 2 paalis. Anong gagawin nila kay Bella? Ano nang gagawin ko? Bago pa man ako tuluyang mabalo sa kinatatayuan ko, ay nakita ko si Eva na lumapit sa 2. Nakatanaw lang ako mula sa malayo, kaya naman hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila. Siguro'y ipinapaliwanag ni Evan sa 2 relasyon niya kay Bella. Noong una'y parang ayaw pang ibigay ni Dirk sa lalaki ang bata, pero na makitang kilala ni Bella si Evan, ay doon na niya to alanganing iniabot. Sinundan ko ng tingin ang pag-alis ni Dark at ng kasama niyang babae. Girlfriend niya ba yung babae? In fairness, bagay naman sila. Never mind. Na masiguro kong clear na ang paligid, ay malalaki ang hakbang ko na sinulubong ang 2. Sisi! Magiliw na sigaw ni Bella na makita niya ako. Tumalon siya pababa sa pagkakabuhat ni Evan bago siya patakbong lumapit sa akin. Yumakap siya sa binti ko, pero nanatili lang ako nakatayo habang nakalukhip sa kaharap niya. Not Sisi? Tanong niya habang nakatingala sa akin. Yes, Mare. Bakit mo naman iniwan si Sisi? Alam mo ba nag-aalala ko na bigla ka mawala sa tabi ko? Paano kung hindi ka nakita ni Evan? E di nakidnap ka? Umarko pababa ang labi niya, saka siya umiyak. Napabuntong hininga na lang ako bago lumuhod sa harap niya. Alam kong hindi niya naintindihan ng lahat ng mga sinabi ko, pero sapat na ang tono ng pananalita ko para malaman niyang galit ako. Hindi ko talaga kayang tiisin ang batang bulol na to. Sorry, baby. You scared me. Don't do that again, okay? Masasad si Sisi kapag umalis ka nang hindi nagsasabi sa akin. Pahayag ko. Kinulong ko siya sa bisig ko saka ko hinalikan ng ulo niya. Sorry na, Sisi. Apology accepted, Mare. Basta don't do that again, ha? Tumango si Bella habang nakanguso pa rin. Naku, mabuti na lang cute kang Dorables ka. Ayoko namang iuwi si Bella na masama ang loob sa mga nangyari. Kaya naman dinala ko muna siya sa toy store at binili ng mga bagong stuffed toy na may mukha ni Dora.
Tuwang-tuwa naman siya dahil bukod sa mga laro ang nakuha niya, ay nagawa niya ring ubusin ang laman ng pitaka ko. Mabuti na lang at sapat na pera lang ang winidro ko para sa lakotsa naming to. Paano mo nga pala nalamang nawawala si Bella? Tanong ko kay Evan na abala ngayon sa pagmamaneho ng sakyan. Mahimbing nang natutulog ngayon si Bella sa bisid ko, kaya naman chinika ko na tong si Evan. Nagtataka kasi ako kung bakit siya nasa loob ng mall kanina. Hindi naman sa sinasabi kong hindi siya pwedeng maggala, pero ngayon ko lang ata siya nakitang humiwalay sa kotse niya. Sinusundan niya ba kami ni Bella mula pa kanina? You dialed my phone, miss? Inisip ko may nangyari masama dahil mabilisan na putol ang tawag, kaya naman hinanap ko kaagad kayo. Kalmado niyang pahayag. Akala ko hindi ko kanina napindot ang dial button dahil sa pagiging emosyonal ko na makita si Dark. Salamat sa ginawa mo kanina. Pahayag ko bago ibaba ang tingin sa batang kayakap ko. Pagdating sa mansyon ng Burton, ay unang sumalubong sa amin ang nakangiting si Elliot. Sometimes, he's giving me a creep. Hindi naman masama ngumiti, pero yung ngingiti ka ng walang dahilan, ayon ang nakakapangilabot. Ako nang bahala maghatid kay Bella sa kwarto niya. Jake is waiting for you at his office. Pahayag ni Elliot. Nag-alinlangan pa ako na ibigay si Bella kay Elliot. Pero nang makita ko ang pagsulpot ni Nanay Inday sa pinto, ay doon na ako nakampanting magiging ligtas ng bata. Isang tao lang pinagkakatiwalaan ko sa mansyong ito, at yon ay si Nanay Inday. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.